Ilang araw na natin sinasabi ang bakit hindi ninyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo. Mas malaki. Kaya huling-huli kayo, di ba? Mas magaling yung bumanat talaga si BP Sara eh. Mas matalino talaga sa atin eh. Yan po, pag-uusapan natin yan. Rumesbak. Ang dami pong tinamaan. Sapul lahat. Senator Bato, binanatan po ang tingog party list. Ano kayo ngayon? Todohan na to. Hindi na kayo makakapagtago. Napapaligiran na namin kayo. Lahat ng ginagawa nyo, ibabalik sa inyo. Akala nyo, swertihan ha. Hindi po pwede. Hindi pwedeng hindi kayo balikan. Okay. Isa pa. UP. Yari kayo, UP. Mahilig kayong bumira. Bumirang sa inyo lahat. Ang laki pala ng mga hindi nyo maipaliwanag ng mga pondo. Yari kayo. COA. Ayan, ang totoo. Kay BP Sara, wala. Sa inyo, 15.49 billion. Magkano ba dong? 15.49 billion. Magkano yung pinag-uusapan kay BP Sara? 125. Lahat ng taga-UP, away. Nagwawala yung mga taga-UP. Yung pala kayo may problema, 15.49 billion. Sitahin nyo yung sarili nyo. Mga ipokrito. Wala na kayong ginawa kundi mang ipokrito. Ang liit kumpara eh. Issue 125 million. Puta, problema pala. Ayan, Tingog party list, gobyerno ng Pilipinas. Natin, ito po, bumuelta po si BP Sara. Dahil po sa mga banat po nila sa confidential fund ni BP Sara, ito po ang buwelta ng ating pangalawang Pangulo sa inyong lahat diyan sa Kongreso. Alam mo na ninyo na nagmumukha kayong mga uto-uto at mga ogag. Ang tagal nyo nang winawalang hiya ang ating pamamamayang Pilipino. Pero ngayon, binuweltahan kayo ng pangalawang Pangulo. Utot nyo. Ano po sabi mga kapatid? Sabi po ng pangalawang Pangulo, kung talaga, mamaya bibitinin ko kayo. Pag-uusapan din po natin, binira po ni Bato at Tingog. Bakit po nakipag-deal o nakipagsabwatan? May MOA. Ito pa, intro pa lang tayo. MOA pala. Memorandum of Agreement sa pagitan ng DBP na magpapautang, PhilHealth na magbibigay din ng pera, para yung mga local government, LGUs, pondo po ng DBP at pondo ng PhilHealth ang gagamitin. Ang magko-coordinate sa LGUs, Tingog Party List. Bakit? Yan ang tanong ni Bato. Bakit? UP, 15.49 billion na audit kayo ng COA. Accounting errors, omission, and deficiency. Kayo pala may problema. UP, atake ng atake. Okay. Tuwan-tuwa ako habang nagsasalita si BP Sara. Ang daming sinabi. Sa mga hindi pa po nakapanood, yung buo pong speech ni BP Sara ay yung press briefing po ay makikita nyo po doon sa Bad Aratilis. Naroon po sa isa nating channel, Bad Aratilis po. Panoorin nyo, buo. Isa-isahin na po natin yan, yan, nag-alok po. Akala nyo hindi tumutulong ang tatay, si Rodrigo, nag-alok po ng salapi
si Rodrigo sa kanyang anak para panggastos. Alam po niya na magastos po to. Pang-hire ng abogado. Pero sabi po ni BP Sara, napaghandaan na nila. No? Napaghandaan na nila. Okay. Punta na po tayo rito. Isa-isay na natin. Amik, bago mag-umpisa mga 113 United Frontliners muna tayo. Atin to. 113, 113 yan. United Frontliners. Pag-usapan na po natin to. Tinanggihan po ni BP Sara, no? Nagpapasalamat naman siya kay Marcoleta, kaya lang ayaw niya naman na iwan ni Marcoleta yung kanyang pagiging congressman para lang ipagtanggol, no, si BP Sara. So, yan po yung katwiran niya kung bakit tinanggihan po yung alok ni Marcoleta. Ngayon, direkta na po sinabi, walang sasagutin si BP Sara sa mga paratang ng mga congressman. Bakit po? Bakit po walang sasagutin? Dahil nga confidential fund. Pero lahat po ng tanong ng COA, sumasagot po, no? Proper. Maganda po kay BP Sara, hindi po siya nagpapatinag dito sa pressure galing po sa congressman. Ang mga congressman po na feeling nila mas mataas sila sa Vice President ng Pilipinas. Natutuwa po ako na hindi po siya nagpapa-pressure bukod sa mga congressman. Hindi rin siya nagpapa-pressure sa media, no? Siya po ang may control, alam niya po yung kalalagyan niya. Alam niya po na hindi dapat nag-audit. Yan yung mga sinasabi natin dito, no? Hindi ninyo tungkulin, hindi ninyo trabaho sa House of Representatives ang mag-audit. Kaya kayo nagkakaroon ng problema ngayon dahil pinipilit nyong maging COA, pinipilit nyong maging magkaroon kayo ng parallel audit galing sa COA. Hindi naman kayo mga auditor. Nagmumukataloy kayong mga OGAG. Alam niyo yun? Yung hindi mo alam ang trabaho, pero nagpupumilit ka. Kaya hindi po sumasagot. Ang ganda ng tanong ni BP Sara eh. No? Bakit ko sasagutin yung mga Mary Grace na yan? Alam niyo naman yung mga press natin eh, di ba? Alam niyo naman po yung press natin na yan po mga yan ay parte po, no? Parte po ng demolition. O bakit po hindi? Nakita niyo po ba? Binalita na ba nila na yung COA report na unmodified? Wala pa po nagbabalita sa mga press. Tinatago nyo. Hindi nyo maitatago. May bagong press na. May bago ng media. Kaming mga vlogger. Kahit itago nyo pa yan, alam na ng mga tao na ayon sa COA report, walang anomalya ang Office of the Vice President. Itago nyo man ng itago. Tinatago nyo saan? Sa Mary Grace? Binutata kayo. Sabi ni BP Sara, bakit namin sasagutin yan? Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga pinagbabasan ninyo? Panis. Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga papeles na hawak-hawak nyo? Paano nila malalaman na galing nga sa kanila? Bawal mong usisain. Bawal mong suriin. May tumistigo ba na galing dyan? Na galing sa Office of the Vice President yan? Pero ang pinakamalupit po na banat ni BP Sara, mas magaling talagang bumira yung mga Duterte kaysa kay Badong. Ilang araw ko nang binabanatan yan. Di ba? Sabi ko, bakit hindi nyo imbestigahan ngayon yung ibang confidential fund? Pero mas maganda po ang banat ni BP Sara. Ito po ang sinabi. Talagang mas matalino sa akin. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang ang intensyon nyo ay makagawa ng batas na may kanalaman sa confidential fund, dapat sampling ang ginawa ninyo. Lahat ng opisinang may confidential fund. Ang galing, no? Sampling, tama. Scientific po yun. Lahat ng may confidential fund, mag-sampling kayo. Isalang ninyo. Pero anong ginawa nila?
Iisang opisina lang. Dalawa pala. Yung isa, DepEd. Si BP Sara rin yung head. Sa dalawang opisina, parehong pinamumunuan ni BP Sara. Dalawang opisina na lang yung inimbestigahan nyo na confidential fund. Ang tanong po ng maraming tao, marami na pong nahahawa sa atin ngayon. Marami na nagtatanong, 4.5 billion ang confidential fund ni BBM. Bakit hindi nyo imbestigahan? Malinaw ba kung saan ginamit? Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Di hamak pong mas malaki. Hindi po talaga. Iwan na iwan. 4.5 billion sa 125 million. Lahat po inusisa ninyo. Pati ilang araw, no? Ilang araw na ginastos, no? Gusto nyong i-detalye saan nakatayo yung mga ano na yan, yung mga safe houses na matagal na sigurong safe house yan. Gusto nyong ibulgar. Ngayon po, saan ginastos ng Pangulo yung 4.5 billion? Huwag nyong sabihin hindi pwede. Pumwede nga sa inyo. Sinasabi na nga ni BP Sara, huwag nyong imbestigahan yan dahil hindi nyo pwedeng busisiin isa publiko yung confidential fund. Confidential nga eh. Pinagpilitan nyo. Ano sinasabi nyo? Transparency. Halal kami ng tao. Halal kayo ng tao. Kaya gusto nyo malaman, bakit BP Sara lang? Bakit OVP lang at DepEd lang nung panahon ni BP Sara? Lahat po, sana, nang may OVP, merong confidential fund. Halatang halata kayo. Dalawa ang inimbestigahan nyo. Parehong pinamumunuan ni BP Sara. So ano po ito? Persecution. Hindi po kayang saluhin yan ng mga media. Paulit-ulit lang sila sa Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Hindi nila kaya kami. Kaming bagong media, hindi niya kaya mga yan. Kasi nagbabasa lang po yan. Yung katwiran namin, tatagos. Tatagos yan sa mamamayang Pilipino. Tsatsagain namin kayo. Sabi nyo, huwag kayong kantsawan. Sa mga pagmumukha nyo, sa mga pagngiwi-ngiwi nyo, sa hindi nyo papadrug test, hindi namin kayo kakantsawan. Kakantsawan namin kayo, sabi nyo. Open kayong mga congressman, banatang kayo sa ginagawa ninyo. Bilang congressman. Eto tanong. Nag-imbestiga kayo ng confidential fund. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang yan ay in aid of legislation, dapat nag-sampling kayo. Nag-sampling kayo ng ibang may confidential fund para malaman nyo kung ano talaga nangyayari sa confidential fund. May sampling bang naganap? Wala. Sino lang ang tinutukan? Dalawa. DepEd at saka OVP. Kahit mukha kaming makulit, iba po to. Ibang labanan to. Paano ginastos ng presidente ang kanyang confidential fund? Sige. Iimbestigahan nyo ba? Bakit hindi nyo iimbestigahan? Mas malaki yun. Yan ang tanong ngayon sa inyong taong bayan. Bukod pa sa nakabinbin na tanong na ano na nangyari sa Maharlika Fund? Ano nangyari sa ginto? Pinagbentahan ng ginto. Record-breaking ang Pilipinas. Pinakamaraming binentang ginto. Inano nyo yan? Saan napunta yan? Saang bulsa? Kaninong bulsa napunta yan? Bulsa ba ng gobyerno? O bulsa ng konsino? Hindi po pwede. Hindi kami papayag. Sabi nyo, trabaho nyo lang ang sitahin. Ito po, sinisita namin kayo. Anong ginagawa nyo sa trabaho nyo? Bakit persecution yung gusto nyong gawin? No? Bakit ang ginagawa nyong investigasyon ay direkta mga Duterte lang? Pahiya kayo.
Pogo. Walang ebidensya na naglilink kay Tatay Digong sa Pogo. Napahiya kayo.